At binigyang diin ngayon ni Senadora Miriam Defensor na dapat isulong ang kasong plunder laban sa mga mambabatas at iba pang individual na sangkot sa PDAF scam. Sinabi ni Santiago na hindi dapat magtagumpay ang delaying tactics ng mga taong dawit sa nasabing kaso. Si Bianca Piedad ang ating tagapagbalita. Nagbabala si Senadora Miriam Defensor Santiago na posibleng magkaroon ng masamang epekto sa bansa sakaling maantala ang kasong pandarambong laban sa mga mambabatas na umabuso sa kanilang Priority Development Assistance Fund o PDAF at iba pang pondo na mula sa kaban ng bayan. Ayon kay Santiago, maaaring magkaroon ng failed state o bigong estado ang Pilipinas kung magtatagumpay ang delaying tactics ng ilang sangkot na mambabatas. Let us demand swift justice for the guilty, for justice delayed is justice denied. Huwag na huwag sila mag-delay sa sandigan bayan at maging ombudsman dahil pag nawa nila yan, para na rin you deny the people justice. Batay sa definisyon ng Transparency International, ang failed state ay ang kawalan ng epektibong sistemang panghukuman at panuntunan ng batas. State failure can be caused by rampant predatory elites who have long manipulated power and an absence of the rule of law. Bukod sa korupsyon at represyon, binanggit rin ni Santiago na hindi maisasalba ng mabilis na paglago ng ekonomiya ang isang bansa sa paglagpak nito. Dahil tulad ng nangyari sa Guinea sa Africa, sumabay ang malayong agwat ng mahihirap at mayayaman sa mabilis sa paglago ng ekonomiya nito, kaya hindi rin naiwasan na bumagsak. We should all renounce pork barrel. We should all work because now the budget has been passed by the House. We should all work during the budget deliberations to make sure there's no more pork barrel for anybody. Not only for members of the two chambers of Congress, but also for everybody else in government. No more lump sum. Break it up into parts so that the public can see where the money will go. Hindi na aniya maloloko ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno ang taong bayan dahil sa tulong ng teknolohiya at modernong ideya ng pamamahala na naoobserbahan ng overseas Filipino workers sa ibang bansa. Tatlong bagay aniya ang dapat gawin ng mga mambabatas upang maiwasan ng bansa ang pagbagsak nito. Una, dapat hayaan ng administrasyon na manatili ang Temporary Restraining Order o TRO ng Korte Suprema sa paglalabas ng PDAF ngayong 2013. Pangalawa, dapat ibawas ang 25.4 billion pesos pork barrels sa 2.268 trillion pesos na budget na ipinasa sa Kamara para sa 2014. At pangatlo, dapat aniyang isama sa regular na budget ang off-budget na pinanggagalingan ng kinita gaya ng Malampaya Fund, Motor Vehicle Users Charge, PAGCOR Social Fund at PCSO Charity Fund. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.